Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Martes, ika-30 ng buwan ng Marso, taong 2021. And again, as our constant reminder, don't forget to wear your double face mask. And of course, ito pong inyong mga face shield. At pag kayo'y nasa labas na, observe the 2-meter distance or 6 feet and wash your hands thoroughly and efficiently with soap and water. At syempre, palaksin nyo yung mga katawan. Malusog kayo para meron kayong dagdag na sandata laban sa virus. So, kumain ng masustansyang pagkain. Mag-ehersisyo rin kayo. Kumain ng gulay, ng prutas, o inom ng maraming tubig. Matulog kayo ng at least 6 hours or 8 hours a day. Nag-uusapan yung exercise Alam po ninyo, yung mga, lalo na yung mga senior citizens, kahit na hindi, pag sinabi yung exercise, alam nyo sa panahon ngayon, naka-ECQ tayo Huwag na ho kayong gumawa ng excuse na pumunta pa kayo sa Luneta. Sisitahin kayo doon. Diyan na lang ho sa tapat ng bahay nyo. Ako nga ho, hindi ba sabi ko sa inyo, diyan lang ako sa driveway nagbibisikleta Diyan sa mga subdivision, pwede naman ho yan sa tapat ng bahay nyo. Diyan sa kalsada nyo, pwede yan. Paikot-ikot lang kayo doon. Mas maganda pa nga, lakad na lang kayo para wala na kayong disgrasya dyan sa mga bisikleta nyo. Kailangan talaga dyan lang kayo sa inyong mga barangay, sa inyong mga komunidad. Pag kayo'y nag-ehersisyo sa umaga, siyempre, yung sinasabi ho natin, aplikable yan dito sa sa Laguna, sa Bulacan, sa Rizal, at saka, huwag ho ninyong pagpipilitan pag kayo sinita na pwede ang exercise. Pwede dyan sa lugar nyo. Hindi po pwede yung maglalakbay pa kayo. Unang-una, mapanganib ang paglalakbay. Pangalawa, mahahawaan kayo pag kayo'y lalabas pa sa lugar ninyo. Kaya yung panawagan po ng MMDA, pakinggan nyo. Kasi dyan sa Luneta, marami talaga yan. Nung panahon ng GCQ, talagang marami nagpupuntahan doon. Pero ngayon, medyo relax muna tayo sa lugar po natin. Kung gusto nyo mag-jogging, dyan, pwede po dyan sa inyong mga lugar lang. Doon lang po kayo sa sidewalk huwag kayong gigit na sa kalye. Baka masagasaan pa kayo. 1 taon na ho nakakaraan mula tayo nag-lockdown. At syempre, gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, pagkatapos yung mga karanasan nating nakaraan, ay marami na ho tayong natutuhan. Kaya yung DILG, yun din ang sinasabi. Na syempre, dahil 1 year na tayong nakikibaka rito sa coronavirus, marami na rin tayong nagawa. At marami na tayong nabago sa mga kalakaran na dati-dati nangangapa tayo. Dapat lang naman. Alam nyo, pag paulit-ulit na ginagawa natin ng isang bagay at nagkakamali tayo, halimbawa, o kaya kulang naman, siyempre, sa paulit-ulit nating pagsasagawa niyan, maaari bang hindi tayo matututo. Kaya, ngayon, ang DILG, yung mga local governments natin, ready na, alam na nila yung kanilang mga gagawin. Sa punto na lang ng contact tracing, alam na nila yun. Pagdating sa mga quarantine center, marami na sila rin nun. Yung mga testing center, nandyan na rin yun. Madalit sabi, yung ating
pamalaan, nasyonal, pamalang lokal, katunayan, even yung mga private sector natin, they already know how to deal with the coronavirus. Kaya nasa sa atin na rin yun kung paano natin pagagandahin, palalawakin pa ang ating kagalingan sa sawatan nitong coronavirus. Alam niyo ba na marami na tayong hinahire na mga health workers para labanan itong coronavirus? Katunayan, yung pong Department of Health natin, marami ng mga bagong health personnel, mga doktor, mga nurses, mga technologists, at iba pang health personnel na nabigyan na rin natin ng employment contract. Siguro, minimum of 3 months, sabi ng DOH. Kaya, ito pong mga na-hire natin, entitled to sila sa isang buwang sweldo at merong 20% premium batay dun sa kanilang basic salary, sa kanilang board and lodging, at iba pang benefits kagaya ng hazard pay and insurance. At ito pong mga taong ito, pag ito'y na-hire na, nakakuha na, ito'y dinideploy ito sa mga ospital, dyan sa PGH, sa Lung Center, dyan po sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, dyan po sa mga monitoring facilities natin, mga pansamantalang monitoring facilities. Pati na yung mga designated na diagnostic facilities, public hospitals na kinukuha nila at binibigyan nila ng treatment yung mga COVID-19 patients. Katunayan, pati nga ho yung mga private hospitals na designated by the DOH to handle COVID-19 cases. Oh, by the way, alam niyo ba na yung mga health workers natin, hanggang ngayon ay libre pa rin sila na sumakay ng mga pinadadala ng Department of Transportation na mga bihikulo upang dalhin sila sa kanilang pinagtatrabahuan. Libre po yun, ha? Libre silang sumakay at libre sila sa bayad. Kaya tuloy-tuloy daw ang kanilang free ride service for health workers program. Yan po ay sangayon sa kanilang USEC na si Artemio Tuason Jr. Sangayon po kay Mr. Tuason, alam nyo ba na 2 milyon ang nakasakay na sa libreng sakay program mula nung pinatupad ito ng 1 taon? Nung pinlagay natin ang entire Luzon sa ECQ. At batay po sa kanilang data, sa record nila, diyan po sa GMA area, Greater Manila area, mahigit na pong mga 800 individuals. Habang yung 1,632,000 plus naitala sa ibang reyon sa buong Pilipinas. At yung daw pong ahensya nila, dahan-dahan nilang nadagdagan yung mga rota na pwedeng libreng sakay ang mga health workers natin. Dati-dati ho kasi, 3 rota lang ang ginagamit eh. Ngayon, 20 na. Para mas marami ang makasakay sa iba't ibang lugar dito sa Greater Manila area. Meanwhile, ito pong Department of Transportation, in-emphasize po nila, pinagdiinan nila na itong mga health workers ay hanggang ngayon, exempted
Meaning, hindi sila kailangan magbayad sa mga toll fees sa lahat ng expressway sa Luzon, whether yan ay papunta sa north or sa south, NLEX and NLEX. At ito inaprubahan ng Toll Regulatory Board and Toll Road Operators. So mga critics, alam nyo ba yon? Alam nyo ba na hanggang ngayon ay libre yung sakay sa mga health workers? At alam nyo ba na 2 milyon na ang nasiservisyohan? Hindi nyo yata alam yun. Alam nyo ba na libre pa hanggang ngayon ang pagpasok niya sa mga toll gates? At tingin ko hindi nyo rin alam yun. Kaya kayo, wala na kayong ginawa kundi mangontra. Ay, nako. O meron ho tayong nasagap na balita. Kahapon pa yata ito eh. O the other day pa nga, in fact. Yung pong si Antonio Sanchez, kung matatandaan nyo yung alkalde ng Calauan, Laguna, na noong 1992 or 93, ay nabigyan ng conviction na katulad ng panghabang buhay kaugnay doon sa pagkapaslang sa isang UP student at doon sa isang kaibigan niya. Sa ngayon po dito sa Bureau of Corrections na tagapagsalitang si Gabriel Chaklak, si Mayor Sanchez daw ay natagpuang patay dyan sa New Bilibid Prison noong mga alas 7 ng umaga. At dinala raw po siya ng kanyang mga kabilanggo sa penitentiary hospital. Pero DOA na ho siya. Ibig sabihin DOA, dead on arrival. Wala nang buhay nung nadala siya ron. Sabi ni Chaklak, ay matanda na rin kasi at ang dami niyang underlying illnesses. Napakadami naman pala ng sakit nitong si Mayor Sanchez. 74 years old na ho siya. At meron siyang chronic kidney disease. Meron siyang hypertension. Meron pa siyang paulit-ulit na gastroenteritis. Meron din siyang prostate problems. At meron din siyang asthma. Huli daw pong makita si Mayor Sanchez nung mga alas 10 ng gabi nung Biyernes, nung siya ay matutulog pa lamang. Pero nung ginigising na raw siya kinaumagahan ng Sabado, hindi na, wala na siyang response. Hindi na gumagalaw. Wala naman daw sign of foul play. At nasabihan na raw po ang pamilya ni Mayor Sanchez sa kanyang pagpanaw. Kung matatandaan daw po natin yung si Mayor Sanchez, na-hospital noong Setyembre, noong nakarang taon. Kasi parang nahirapang huminga. Kasama na rin yung kanyang sakit ng gastroenteritis, pati yung electrolyte imbalance niya. At nung tinest naman daw siya ng COVID-19, negative naman siya noon. Pero na-diagnose daw siya ng moderate risk community-acquired pneumonia, chronic disease, type 1 diabetes mellitus, and benign prostatic hypertrophy. Tama ba yung ating pronunciation doon? Anyway, nung nakaraang taon, kung matatanda niya, medyo nagkaroon ng controversial ito. Pati nga tayo, nadamay sa controversial nito kasi nag-apply kung hindi tayo nagkakamali o natatanda natin, nag-apply ng parol. At sumulat sa opisina natin. Kaya tayo naman, ni-refer natin sa Bureau of Pardon and Parole. Naku, as usual, yung mga naghahanap ng mapupulaan. Ayun, bakit ko daw in-entertain? Sus Maria Josep. Lahat dito in-entertain natin. Ito man ay kalaban, kamag-anak, kaibigan, hindi kilala. Lahat basta sumulat kayo rito, humingi kayo ng whatever kind of help or whatever concern you have, whatever assistance, talagang nagre-responde po ang opisina ng Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Yun po ay nire-refer natin
At pinapollow up pa natin kung ano nangyari sa referral, kung may nangyari o hindi. Pinapadala natin ng sagot, yung sumulat, at pagkatapos nangungulit tayo dun sa mga pinag-refer natin. Kung kailangan halimbawa ng financial assistance o hindi, PAGCOR, PCSO, o kaya naman yung mga senador dyan na may mga kabutihang puso. Yan, si Senador Christopher Bongo, si Senador Tolentino, Senador De La Rosa. Yun ang hinihinga natin ng tulong. At sila naman ay nagre-responde. Pag meron naman reklamo, depende kung sino nirereklamo. Pag nirereklamo yung LGU o DILG, o pag medyo, dami yun eh, lahat yata ng problema. May problema sa passport, may problema sa visa, DFA naman. Pag may problema sa mga karne, isda, gulay, o di takbo naman tayo kay Secretary Dal. Pag sa housing naman, kay Secretary Del Rosario. Pag sa Army, Police, o kay General Sina, kay Secretary Delfin. Pag hindi nakakatanggap ng SAP, kay Secretary Rolly, lahat yan. At sa kabutihang palad naman, lahat naman yan, ina-actionan. Ang iba, pag medyo matagal, susulatan na naman natin, o kaya tatawagan natin. Madalit sabi, siguro ang average naman natin ng successful na pagsagot at pagtugon, sabihin mo mga 95%. Yung 5%, ayun, medyo kinukulit natin yung paalala, ano na nangyari, ba't wala ka ng sagot dyan? Ganun ang ginagawa natin. Teka muna, magpahinga muna tayo ng ilang segundo habang papakinggan natin yung paalala sa inyong mga nakakalimot sa health protocols. Naku, eto na naman tayo. Nandiyan ka na naman pala, Dr. Tony Liacion. Talaga naman. Kahapon napanood kita. Meron ka na naman mga, kung ano-ano naman pinagsasabi mo dun sa programa ni Karen Davila. Nandiyan ka pa pala? Akala ko wala ka na. Meron naman siyang mga banat. Ano na naman sabi niya? Ito daw ating bansa, yung ating daily infections o daily COVID cases, lumampas na ng 9,000. Ano naman latest? Ilan bang libo na? Meron na ba 10,000? Nagsimula ho tayo dati, mga 5,000 lang, naging 6,000, 7,000. But the last few days, talagang biglang nag-surge. At sa ngayon kay Dr. Antonio, kay Dr. Antonio Liacion, ito raw, eto na naman siya, nanisi na naman ito raw ay dahil sa bigong pagtugon sa krisis. Ito raw public health expert daw siya. Public health expert, pero nung nandun siya sa task force, wala naman siyang kontribusyon doon kung hindi mang-asar o kaya manggulo o kumbaga magpasaway. Hanggang yon, tinanggal siya. Sabi niya ba naman, 80% leadership problem to. Kung ikaw ang nandyan, sigurado hindi lang 80% leadership problem. 100%. Ikaw talaga, Dr. Tony, ibang klase ka talaga. Sabi niya ganito, this is about leadership, and if only we could, ayan, tingnan niyo, siya, kasama doon, we could do something about it.
Ibig sabihin, talagang gusto niya talagang maging Secretary of Health. We could do something about it. And we're given this opportunity. O, kita nyo? And we are given, kung kami, kasama siya mabigyan ng pagkakataon na maiwasto ang mga pagkakamali. Talaga naman, galing mo talaga, Dr. Tony. Gumaya ka kasi doon sa kapatid mo, kay Congressman Doyle Leachon. Yun, hindi maingay yun, pero nagtatrabaho dyan sa Kongreso. Mas marunong sa'yo yun. Kaya tuloy yung mga doktor na kasama mo, wala, reacting sa'yo Kasi ikaw daw, me and myself, pinupuri mo daw sarili mo. Ikaw talaga. Bino mo sabi ni Dr. Leachon, yung ating bansa ngayon ay mas worse kesa nung nakaraang taon. O, ginagaya niya si Dr. Cabral. Sabi niya, we are back to square one, but worse than last year. Dahil daw sa mga suliranin natin. Sabi niya, yan na pong pagtaas na yan. Dahil sa kawalan ng liderato ng mga in charge sa pagtugon sa problema ng coronavirus. At yung mga ospital daw natin, marami na ang inabot na yung critical level. Ibig sabihin, marami na ang ospital natin, napuno na naman. Kasi hindi lang coronavirus Katunayan, mas marami yung hindi non-coronavirus cases na dagdagan. Kaya itong mungkahi niya na hindi naman original na ginagaya niya lang. Ito naman magaling ito. Ginagaya niya lang yung mga naririnig niya. Kasi yung 2-week na ECQ, galing yun sa Okta Research. Sinasabi nila, mas maganda siguro 2 linggo. Ginagawa na lang muna natin 1 linggo kasi nagbabalancing ako tayo Kasi pag inistriktuhan mo, magkakaproblema na naman tayo sa ekonomiya. Kasi kukunti na naman trabaho, marami na naman saradong negosyo, bagsak na naman ang ekonomiya natin. Kaya we're trying to balance it. Pagkatapos binabanatan niya Malacanang, bakit daw sinasabi natin na mabuti naman ang response. Unang-una, hindi tayo nagsasabi niyan. Tanungin mo World Health Organization at napupuri tayo. Napupuri ang pamahalaan. At kung gaya ng, di ba, tinignan natin yung facts and figures kahapon, kung saan, kung susuriin mo in terms of population, yung maraming bansang binanggit natin sa inyo, mga 20 mahigit yata yun Kung titignan mo yung dami ng kanilang COVID cases at dami ng kanilang mga namatay sa COVID sa 1 milyong populasyon nila, ay malayong-malayo tayong nakakaangat. Kung baga, magaling yung pagtutugon natin dito sa coronavirus. Pag sinabi ho nating magaling, ibig sabihin, tama yung ating treatment, tama yung handling natin. Kaya hindi tayo pareho ng mga iba. Sa 1 milyon, meron silang mahigit 1,000, 2,000 COVID cases. Tayo, mga 600 lamang. Yung average, ang pinag-usapan niya average. At sa namamatay naman sa kanila, may 2,000, kung 1,000. Sa atin, wala pang mga 120 sa namamatay isang araw. Kaya, kung baga, itong si Dr. Tony, ito naman pag nakaroon ng pagkakataon na makapagsalita at makita niya ang pangalan niya sa dyaryo, naku, enjoy na enjoy ho yan. Ito namang, alam niyo naman itong mga kontrapartidong mga periodista o kaya naman mga angkor. Naku, gustong-gusto naman nilang iniimbitahan yan. Kasi, babanat na naman yan. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy natin.
Pati naman itong si Joel Villanueva, hindi ko rin maintindihan to. Bakit? Ano ba ito? Re-electionista ba si Joel? Is he a re-electionist? Parang sumasama na rin sa agos ng baka Brother Eddie. Ano ba yan si Joel? Sinasabi niya, na yan daw IATF. Kailangan i-exhaust lahat ang paraan upang masalba ang ospital. Ikaw naman, Senador Joel, alam mo naman na ginagawa ng remedyo yan. Remedyo. Gumagawa ng remedyo ang pamahalaan. Ikaw naman, dinadaan mo porket re-electionista ka, gusto mo palagi ka rin nasa sa dyaryo. Huwag ganyan. Mangampanya ka na lang. Pero not at the expense of the administration. Hindi naman maganda yan. Yung sinasabi mong mga ospital, lahat yan tinutulungan ng gobyerno. Di ba? Kita mo naman ang mga ayudang binibigay ni Presidente dyan sa mga ospital natin. Pati na nga yung mga PPE. Ewan ko kung ikaw on your own nagbigay ka ng mga PPE. Pero marami sa ating mga kaibigan, lahat sila namili, bumili, nag-import na mga PPE, mga face mask at pinamimigay nila ng libre nang wala namang walang media. O nako, tanungin niyo ako kung sino. Marami tayong kakilalang ganyan ang ginagawa. Kaya, kung maaari lang, kayo naman konting renda, konting lockdown sa mga kritisismo nyo, yun na lang mga panawagan sa mga kababayan natin na, kababayan, magsama-sama tayo rito. Tayo ay magsuot ng ating mga mask. Doble natin. Suot tayo ng mga face shield. Manatili tayo sa bahay. Huwag tayo masyadong maglalabas. Mag-uugas tayo ng kamay. Huwag tayo lumabas, mag-observe tayo ng 2-meter distance. So, 6 na pie. Sana ganun na lang. Huwag na yung you want to upgrade yourself by downgrading the government's efforts to contain and control the coronavirus. Hindi po pwede yan. Yan ang tinatawag na crab mentality. Kaya itong ito na naman si Ate BP Lenny. Akala ko, ilang araw na tayong walang nababanggit sa iyo. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Ang kulit mo. Vice President Lenny called on the government to listen to doctors' recommendation to use the 1-week enhanced quarantine to successfully manage the surge. At VP Lenny, hindi mo na kailangan sabihin yan. Yung mga sinasabi mo naman kung baga, common sense na yan. Hindi mo na kailangan sabihin, alam na yan ng pamahalaan. Ikaw naman, basta para lang meron ka masabi ba, maging politically relevant. Kahit na, hindi na kailangan sabihin, pilit pa rin, pilit na pilit. Sabi niya, kasi karamihan sa natatanggap namin ng mga request, wala talagang mapuntahan, naghihintay sila ng hospitalization. Totoo naman yan. Yan alam na natin yan. Talagang na-overwhelm na nga yung ating mga ospital. Kaya alam mo, ang solusyon talaga dyan, matagal na rin natin sinabi yan Magtayo tayo ng maraming ospital. Kasi hindi na nga natin alam itong coronavirus, pabalik-balik kung kulang tayo ng ospital, kaya yung Kongreso, gumawa kayo ng batas. Magawa tayo ng pondo. Bigyan natin ng mas malaki pa ng pondo ang pagpapatayo ng mga ospital. Kung baga, let's be ready. Kasi, nung kurbada ho natin yan, o anong tawag doon, yung ma-straighten natin,
mapatuwid natin yung curve, na plastado na natin. Abay, kulang yung kulang na yung mga pasyenteng pumapasok sa ICU. Katunayan, umabot nga yata ng 70% na walang ICU eh. Walang pasyente sa ICU. Dati, nag-aantay doon sa pasilyo. Dati yung mga namamatay, nasa pasilyo na lang. Pero kita nyo naman, okay. Wala yung okay na tayo ngayon. Kaya yung mga mungkay mo, BP Lenny, yun parang sinasabi mo lang para mailabas ang pangalan mo. Tapos sasabihin mo, hindi interesado sa politika o kaya hindi tatakbo, nako. Tell that to the Marines. Meron ka na naman isang mungkay. Sabi mo, kailangan yung gobyerno mag-distribute ng cash assistance. Hindi mo na nga kailangan sabihin yan, BP Lenny. At BP Lenny naman, talagang yan nakaprograma na yan. Pag merong ganyang kalakaran na ECQ or lockdown, meron ng pinagandaan ng gobyerno dyan. Do not credit yourself na pag may binigay, sabi mo, tamo, kung hindi ko sinabi yan, hindi nila gagawin. Sus, Mario Josep, ka naman, BP Lenny, ano ba yan? Ano pa, meron ka ba sinasabi tungkol sa sa politika? Sabi mo, ano ba sabi mo? Ang sabi mo yata dapat pag-usapan natin ang politika. Yan ang una mong sinabi, yan ang sinasabi mo ngayon. Ano man reason mo dahil dun sa ano sinasabi mo? We need to talk about 2022 elections. Sinasabi mo ngayon yan, pakinggan ka muna natin bago kita barahin. Teka, ulitin muna natin yung mga sinasabi mo. Ano yun? Bakit yung 22 election? Ano yung sinasabi mo? Ano sabi mo? Let's talk about the 22 elections. At ito, pahayag niya ito dun sa interview niya. Dun sa All Caps Ateneo Level Up sa Radyo Katipunan program. Nung Biyernes lang ito, sabi niya, ang mga tao ay dapat pag-usapan ng 2022 elections because malaking halaga. There is too much at stake. Sabi niya, sabi niya, ang tingin ko po dyan sa election sa 2022, dapat pag-usapan. She's singing a different tune. Pakinggan pa natin siya. Too much is at stake in 2022. Para sa akin, pag nagka-hiwa-hiwalay tayo, baka ang resulta ay another 6 years of this kind of governance. Malamang na mangyari yun. Ni Lenny pa, kahit pa kayo magkaisa, kayong mga nasa oposisyon, ano bang magkahiwa-hiwalay? Nakakaisa na nga kayo Sabi niya, ang ayaw niya lang daw, yung isang presidential aspirant, ikot ng ikot, ba't di mo mangalanan kung sino? Ikot daw ng ikot, at halatang-halata naman daw nangangampanya na. Dapat daw yung taong bayan, huwag mawalan ng interest sa eleksyon just because hindi siya tatakbo. Naman masyado naman, what do you think of yourself? Masyado mo naman binigyan ng premium yung sarili mo. Bakit naman mawawala ng interest ang sambayanan kung hindi ka tatakbo, BP Lenny, ikaw talaga. Hindi raw siya sa agree na kung hindi siya ang tatakbo, hindi na tatakbo ang oposisyon. Kailangan daw meron isang kandidato lalaban sa oposisyon. Kailangan i-focus natin ngayon. Madalit sabi, ganito mga kababayan. Panay banat niya na ngayon. She's talking about elections. Not only thinking, she's talking of elections and effectively campaigning either for herself or for the opposition. Yan ang sinasabi niya po ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo
na itong si Ate BP Leni, kung hindi palaging wrong timing, kung minsan naman, opposite naman ang sinasabi niya sa mga sinasabi niya. May contradiction. O, tingnan niyo. O, ilang araw pa lang ang nakakaraan. Kung natatandaan niyo, pinuna ko po siya dahil meron siyang sinabi nung, kailan ba ito? March 16. Ang sabi niya, ito, I will quote her, ha? Sabi niya, it's a sin to think of 2022 elections amid crisis. Hindi ba? Medyo kinantahan ko pa nga siya. Di ba? Sabi ko, be sure it's true when you say, I love you. It's a sin to tell a lie. Yun, di ba sabi ko? Kasi, sabi ko, nagsisinungaling ka talaga. Hindi ka lang nag-iisip ng eleksyon eh. Ginagawa mo na nga, ayan. Ngayon, binaliktad niya na sarili niya. Hindi lang, it's a sin to tell a lie. Hindi lang yung pag-iisip, sabi niya, it's a sin to think of elections. Hindi lang siya nagtithink ngayon. Talagang inahain niya na yung politikang pang-eleksyon at sinasabi niya na, pag-usapan natin. Kailangan ng pag-usapan natin. O, kita mo na ang inconsistency mo, Ate BP Leni. You are a walking contradiction, my dear friend. Yan nga ba sinasabi natin eh. Kung ba't kasi nakikinig ka dyan sa mga advisors mo eh. Kaya tuloy palaging wala, dispalingado. Sabi niya, hindi raw siya nag-iisip sa 2020 election. Pero ngayon, sinasabi niya, kailangan hindi tayo magkahiwalay. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan ng sambayanan ay hindi dapat mawala ng interest kung hindi ako tatakbo. O, kita mo naman ang mga salitang yan. Ay, nako. Ate BP Leni, ano ba? Ikaw talaga. Ano pa? Ano pa bang magandang pag-usapan natin? Natatawa na lang ako dito sa ating kaibigan eh. What else? Meron nga ho pala akong gustong banggitin sa inyo. Yung, alam nyo, may mga nagpadala sa aking text messages. Unang-una, sabi nila, bakit napapansin namin dyan sa programa mo, Secretary Sal? Dumarami yata yung mga dilaw na nanonood sa inyo. Sabi ko, bakit naman, paano mo naman naalaman ng mga dilaw at mga trolls? Paano panaybanat sa programa nyo kung ano-ano sinasabi? Ano naman akong ginagawa nyo? Siyempre, sinasagot namin. Kasi hindi nyo naman nababasa yata yung mga banat sa inyo. Kako isa lang ang ibig sabihin yan. Pag dumarami ang nanonood sa counterpoint ng mga nasa dilawan, ibig sabihin, nakakarating sa kanila na epektibo itong ating programa na papaliwanagan natin ang sambayanan kaugnay sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga kakampi nila o yung mga nag-utos sa kanila na siraan tayo dito sa ating programa. Ibig sabihin, yung mga bashers ni Presidente, naipapakita natin na yung bashing nila dapat bumalik sa kanila kasi mali at walang katotohanan. Kaya sila dumadami. Kasi dati daw, isa-isa lang ang nangungontra. Ngayon, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Alam nyo, parang hindi ba may kasabihan? Pag yung puno ay binabato kasi maraming bunga. O siguro namumunga na yung ating mga paliwanag. At alam nyo, hindi lang sa programa natin, meron silang bagong estilo. Natatandaan nyo, one time, meron silang ipinalabas. Yung mga naninira sa atin. Nakalimutan ko na yung topic Pero ang ginawa nila, yung statement ko, Pilipino. O edi huli ka agad kasi hindi naman tayo nag-i-issue ng statement official in Filipino. Kaya pinalabas natin yung fake news. But this time, may nagpadala na naman sa atin. O yan, ilalabas natin. Eto,
meron nung naglabas ng statement ko di umano. Ang sabi ko raw ganito. Ayan, babasahin ko nandiyan sa screen. No need na iboto ng mga taga-Luzon ang Duterte o kaya Go Duterte tandem. I am willing to bet my 1-year salary that the next President and Vice President of the Philippines will both come from Mindanao. And, ano ito? Hindi ko na mabasa. And if ever daw, I will come out, if ever I will run for senator, for sure, I will come out as number 1 with Roque and Doke. Doke pa. Mali pa spelling ng magagalit sa inyo si Secretary Doke. Duque, D-U. Ano ka ba? Ano ba yan? Coming in as number 2 and 3 respectively. Pagkatapos pangalan ko. Mali pa ang designation ko talaga naman. Halatang-halata Unang-una, hindi ko yan ang English ko. Walang galang na. Mag-enroll pa kayo sa English subject, ha? Pangalawa, i-analyze po natin. Yung ibang nakakaalam sa karakter ko, alam na kagad nilang hindi sa akin. Kasi, yung unang sinabi niya, sabi ko daw, hindi na kailangan na bumoto mga taga-Luzon sapagkat Mindanao lang. Sigurado na ang mananalo yung taga-Mindanao. Kung hindi ka ba naman, sintido ko mo, paano kung hindi boboto Luzon? Paano lalabas yung mga taga-Mindanao? Ang boto ng Mindanao, kung kukumpara mo sa Luzon, malayong malaki Luzon. Yun, wala na kagad ng logic, di ba? Pangalawa, sabi nila, pag ako daw ay tumakbong senador, sigurado daw, sabi ko, ako nagsasalita, sangayon dun sa bogus, false news, false statement. Sigurado ako mananalo. Number 1. Number 2 daw si Secretary Roque. At number 3 daw ay si Secretary Doke o Duque. Ikaw talaga. Out of character yon. Unang-una malaman ko sinasabing tatakbo ko. Ikaw gusto mo akong patakbuhin, ano? Pangalawa, alam nyo, hindi tayo pa pwedeng, biro mo, gusto pa, ginawa pa ho tayong sugarol Hindi nga tayo nagsusugal Diba? Wala tayong sugal, wala tayong inom, wala tayong sigarilyo, wala nga tayong bisyo Clean living Pero yan sa pahayag, yung bogus na pahayag na yan, I'm willing to bet daw. O biro mo, ikipagpustahan pa tayo, alam nyo, ang eleksyon ay isang sagradong karapatan ng isang mamamayan. Yung isang botong yan, pag pinagsama-sama mo ang ilang milyon, yan ang tinatawag na tinig ng sovereignty or the sovereign voice of the people. Hahayaan natin sila. Hindi tayo magsasalita ng ganyan. O anong ibig sabihin? Pag nagpalabas ka ng ganyan, isa lang ang ibig sabihin niya. Pareho rin nung sinabi ko doon sa mga nagte-text, ba't maraming nanonood na ngayon sa counterpoint ng mga dilaw at mga dilaw na trolls. Ibig sabihin, inaamin nila na tayo bilang isang tagapagtanggol ni Presidente Duterte at bilang isang nag-aaral na nagsusuri sa kalakarang pampolitika at ekonomiya dito sa ating bansa, merong tinatawag na kredibilidad. Ibig sabihin, pinaniniwalaan tayo. Yung mga pagsusuri natin. Marami tayong napapaniwala sa ating paliwanag doon sa pagpapaliwanag natin sa mga kasinungalingan. Dahil kung hindi ka magsasalita at hindi mo susuriin, sisirain, gigibain, yung kawalan ng lohika, ng kawalan ng katotohanan, mapapaniwala ang tao. O kaya, kailangan siraan nila ako. Kailangan ipalabas nila na meron akong mga pahayag na makakainis, makakayamot at magagalit ka. O paano magalit sa akin? Paano hindi na ako paniwala? Yun ho yun. Kaya salamat sa ginawa nyo. Ngayon, naniniwala na ako
na talagang may mga tao na nai-enlighten dito sa programa natin. Pero, ang isa pang conclusion natin doon, kasi hindi ba, ako ang nangunguna sa paglunsad ng Duterte o kaya Go Duterte, kahit na anong kombinasyon. Ibig sabihin, namamayagpag ang tandem na Sara Duterte o kaya naman Go Duterte. So, kailangan pigilan nila. At para mapigil, sinong gagawin mo? Anong gagawin mo? O di syempre, yung nangungunang nag-a-advocate niyan, si Panelo yun. Siraan natin to, banatan natin to para matigil. Naku, maniwala kayo. Kahit siraan niyo ako, tuloy-tuloy na yan. Kasi, sa tingin ko hindi naman sa ang basa po natin yan mukhang talagang nakadistino na. Destined to be the successor of this administration is the tandem of either Sara Digong or Bong Digong. Basahin niyo yung column ko. After so many weeks na wala akong column, biglang may column tayo kanina. Nakalagay doon, destined to be president. Sabi ko po kasi doon, hindi tayo nagkamali. Nung 15 taon ang nakakalipas, nagbigay tayo actually, nangampanya tayo na ang kailangan nating leader sa panahon ngayon, ang kagaya ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, matapang, walang sinisino-sino, pinatutupad ang batas kahit na sa sarili niya, merong malasakit sa tao, at lumalaban sa kriminalidad, sa terorismo, sa mga drug lords, sa mga rebelde lahat. Yan kung kailangan natin. Hindi tayo nagkamali. Kaya yung title ng column ko Destined to be President. Ngayon, kung tama tayo noon, eto na naman ang tingin ko. The tandem of either Sara Digong or Bong Digong is destined to be the next president and vice president of this country. Kahit na magkaisa kayong mga nandyan sa mga kontra kay Presidente, sabi ni BP Leni, kailangan tayong magkaisa. Huwag tayo maghiwa-hiwalay. Kaya nga kayo magkaisa Gusto ko nga magkaisa kayo para magandang performance test. Yun ang magiging issue. Duterte administration as against the opposition's tandem. Yun. Yung mga naniniwala sa continuity, boto nyo yung kombinasyong Sara Digong or Bong Digong. Stated otherwise, Duterte or Go Duterte. As against, siguro, hindi natin alam kung si VP Leni, sino man kahit na sino sa kanila. Marami naman silang pagpipila dyan. Nandyan si Pangilinan, nandyan si Drilon, Ontiveros, may mga oposisyon, sama-sama na kayo. Nandyan si Lacson, hindi po ba? Sino pa? Lahat. Kung baga, against all flags, itong tandem ng administration. Alam nyo ba na yung mga survey na 91%, tataka kayo, bakit? Sabi nila, bakit 91% yan? Kung babasahin mo yung mga dyaryo, yung mga kolumnista, sa social media, maraming bumibira kay Presidente Duterte. Pati nga yung mga supposed to being hindi nagsasalita ng laban. Kagaya ng isa dyan, isang opisyal dun sa Mecca ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit siya binabanatan niya mga opisyalis ng administrasyon.
Pero hindi muna kita gagalawin. I will give you the chance to correct yourself. You cannot be hitting your fellow administration officials kung mali ang iyong mga binibitawang salita. Ngayon, kung tama, kung sinasabi mong Presidente corrupt, pwede. Sabi ni Presidente, speak like an opposition. Pagdating sa corruption, banatan mo. Di ba? Pag maling ginagawa. Pero kung tama naman, yung surge daw ng coronavirus dahil sa incompetence, sus Mariosep, sumama ka pa sa mga talaga naman. Anyway, ano pa ba? Ito namang si Ruben Torres, yung kaibigan nating dating Secretary of Labor. Sabi niya, si Presidente ba lame duck na? Ibig sabihin, wala na ba itong impluensya? Sabi niya, mukhang hindi. Hindi ba, sinabi na natin sa inyo, this president can never be a lame duck. In fact, as I was telling you before, kung sinong i-endorse ng presidente, siya mananalo. Bakit kanyo? Balikan natin yung survey. Bakit nagtataka kayo 91%? Hindi ba, binibida ko sa inyo yung mga ginagawa ng gobyerno. Kaya kanina, yung sabi ko, libre. Health workers, libre. During the pandemic, libre yung toll gate. Pagkatapos, di ba, yung mga nakatanggap ng SAP, milyon-milyon yan. Yung mga nakatanggap ng ayuda, milyon-milyon din po yan. Yung mga nakatanggap ng mga medisina, yung mga face mask, madalit sabi, yung gobyerno kasi, mula nung nag-umpisa si presidente, hanggang nagkaroon ng pandemic, talagang inalaga niya. Dinoble niya sweldo ng mga pulis, tinasa niya ang sweldo ng mga nurses, tinasa niya ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Maraming programa siyang ginawa. Sinira niya yung, anong tawag doon, yung dyan sa airport, yung bala. Tapos yung pag-landing, na ayaw madalit sabi. Pag-survey ngayon ng PALS o ng SWS, itong mga tao na nakatanggap ng mga ayuda sa gobyerno, sila siyempre makakausap. Kasi sino bang tatanungin mo, hindi yung mga ordinaryong tao. But these are the people who have received the benefits thrown to them by this government arising out of their tax money na binayad. Madalit sabi, nakita nila yung binabayad na buwis nakakabalik sa kanila in many ways, more than one. Kaya pag tinanong, siyempre gusto nila si Duterte. Ngayon nagtataka pa kayo, bakit 91%? Ang lumalabas sa survey, ilan lang ang kontra, ayaw. 3% lang. 3% lang kayo kaya sabi ko nga sa inyo, magsama-sama pa kayong 3%. How can you even imagine to fight a 91% trust and approval rating? Kayo naman? Bakit ba? Sabi ko nga sa inyo, buti pa, magsama-sama na lang tayo. Gusto nyo? Wala na tayong politika Let's just enjoy ourselves. Let's unite. Let's hold hands. Magtulungan tayo. Tulungan natin kung sino ang presidente ngayon. Hindi po ba? Kasi meron nga tayong pandemic We need all hands on deck. Sabi nga. Mag-cooperate na lang tayo lahat. Ngayon, pag natapos na, balik tayo sa normal. Sige. Pwede na uli kayong bumanat. Sa ngayon, ang problema, sasabihin nyo, panahon ng pandemya, kailangan tayo magkaisa. Kayo ang nangungunang pinaghihiwalay-hiwalay niyo yung taong bayan sa pamamagitan ng ano pa, naninira kayo, minimislead yung tao. Kahit naman walang issue, ginagawa nyo ng issue. Pag nagsalita si Presidente, binabago niyo yung konteksto. Di ba? Kayo ang lumilika ng ikasasama ng bayan natin. Kaya, dapat, baguhin na natin yung estilo natin. Alam niyo po yan si Presidente Duterte. Talaga namang ayaw tumakbo. Pero itinadhana ng mga Diyos ng tadhana yan. Tinakda
Kaya, whether you like it or not, for now, kayo ay sumunod. So, di ba? Sabi nga nila, the voice of the people is the voice of God. Siya ang itinakda eh. Di pakinggan natin. Eh, nung kayo naman ang nandyan sa kapangyarihan eh. Hindi ba? Itinakda rin. Kaya lang, after siya ay natapos sa pangulungan, eh, ano bang ginawa sa kanya? Tinimbang. Ang problema, kulang naman. Ito naman si Presidente Duterte, tinitimbang ng mga kababayan niya, nag-uumapaw naman. Ubod naman ng bigat. Kaya yung rating niya lumalampas sa bubong. O, yan ang katotohanan. Pero inabot na naman po tayo ng oras. O, pakiusap po sa inyo. Huwag naman po nating pawalang halaga. Yung panganib, kasi alam nyo, pag hindi nyo binibigyan importansya yung panganib, talagang magiging complacent tayo. Mag-suit po kayo ng una, surgical, disposable face mask. And then, eto na, K95. Eh kung wala ko kayo nito, okay lang. Magdoble na lang kayo, pareho din yan. Basta, syempre, iba na yung doble. Mas makapal nga, di ba? Nahirapan pumasok. So, di kayo ng face mask ninyo. Yan. O di, triple na. And syempre, when you're out, just wash your hands frequently with soap and water. Not only that, eh kayo mag-observe ng 2 metro. Huwag niyong pabayaang makalapit sa inyo ng para pag nagsalita siya, mahawaan pa kayo. And syempre, maging malusugo tayo. Eat nutritious food. Let's have some exercises in the morning. Also, sleep at least 8 hours a day. And drink a lot of water. And when you wake up, after sleeping at night, let's thank the Almighty God for the lives given us, for the food we eat every day, and for also extending our lives when we wake up in the morning, and for guiding us to tread the right path. Ako po ang inyong lingkod sa Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam. Hanggang bukas na muli. Ano ba? 2 to 3 pa rin. 2 to 3 pa rin tayo bukas. At nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.